Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay at pagsuporta sa bawat kwentong ibinabahagi ko rito sa mga kwento ni Angelina. Ang inyong suporta at mga komento ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon upang magpatuloy sa paglikha ng mga makabuluhang kwento. Sana ay patuloy ninyong samahan si Angelina sa bawat yugto ng kanyang mga kwento. Every anniversary, she received a divorce gift from her husband. Taon-taon sa kanilang anibersaryo nakakatanggap siya ng regalo para sa divorce mula sa kanyang asawa na Calvin Smith. Ngunit tumanggi siyang pirmahan to alang-alang sa kanyang mga pamilya. Ngayon, sa kanilang ikalimang anibersaryo, iikot ang mundo at tatalikod ang lahat. Si Marian de la Vega mismo ang hihingi ng diborsyo matapos malaman ng kataksilan, panlilinlang at bawat sakit na ipinaranas ito sa kanya. Siya ang asawang hindi ginusto, hindi minahal at kinilimutan, ngunit babangon siya mula sa pagkakalugmok upang bawiin ang mga naagaw at nawala sa kanya. Isang pag-ibig, isang buhay, isang basag na pangarap na isinakripisyo niya para sa kasal na nagbunsod sa kanya sa malalim na bangin. Sapat ba ang pagsisisi upang makamit ang kapatawaran? Maaari pa bang buuin ang isang pusong nadurog? O habang buhay na siyang parurusahan ng konsensya sa nagawang kamalian? Mabigat ang tunog ng orasan sa dingding. Bawat tiktak ay parang martilyong unti-unting bumabaon sa dibdib ni Marian de la Vega. Nakaupo siya sa gilid ng napakalaki at marangyang kama sa master's bedroom ng mansyon ng mga Smith. Tahimik ang buong paligid, ngunit ang katahimikang to ay may dalang kakaibang klase ng ingay. Ang ingay ng kanyang nag-iisang pusong unti-unting nadudurog sa loob lamang ng 5 taong walang kapantay na paghihirap. 5 taon. 5 taon na ang lumipas mula nang ikasal siya kay Calvin Smith. Isang kasalang hindi kailanman ibinatay sa pag-ibig kundi sa isang malamig na kasunduan ng dalawang pamilya. Para sa madla, isa siyang maswerteng babae na nakapulot sa ginto ng kalsada. Ang asawa ng bilyonaryong si Calvin Smith, ang hari ng industriya ng konstruksyon at real estate sa buong bansa. Ngunit para kay Marian ang mansong ito, hindi kailanman naging tahanan. Isa itong gininto ang kulungan kung saan siya ang pangunahing bilanggo. Kasabay ng pagtunog ng orasan na naghudyat ng 12:00 ng hating gabi, bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Calvin, ang amoy ng mamahaling pabango na hinaluan ng alak at malamig na hangin sa labas ang nauna sa kanya. Matangkad, seryoso, merong hubog ng malamig na otoridad ang bawat hakbang nito. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin ni Calvin habang tinatanggal nito ang kwelyo ng kanyang korbata. Para kay Calvin, si Marian ay isa lamang dekorasyon sa kanyang buhay, isang obligasyon na kailangan niyang panatilihin para sa imahe ng kanilang kumpanya at para sa kapayapaan ng mga matatanda. Nandito na naman tayo sa araw na to. Malamig ang boses ni Calvin pero ang tono nito ay parang yelo na walang anumang emosyon. Mula sa ibabaw ng marmol na lamesa sa tabi ng kama, kinuha ni Calvin ang isang makapal at puting sobre. Di na kailangan pang tanungin ni Marian kung anong laman nito. Alam na niya. Taon-taon tuwing sumasapit ang kanilang anibersaryo ng kasal, hindi bulaklak o simpleng regalo ang binibigay sa kanya ng kanyang asawa. Sa halip, isang dokumento ng paghihiwalay ang inilatag nito sa kanyang harapan. Ang mga kasulatan ng diborsyo, pirmahan mo na? Patuloy ni Calvin nang walang kaunting alinlangan o pag-aalinlangan sa mukha. Wala nang rason para patagalin pa ang paglabas na ito, Marian. Alam nating pareho na ang kasal na ito ay isang pagkakamali mula pa sa simula. Pirmahan mo ang mga papel na yan at ibibigay ko sa iyo ang anumang halaga ng pera na gusto mo para sa pagsama sa akin sa loob ng 5 taon. Ang mga salitang yon taon-taon niyang naririnig. Sa unang taon, umiyak si Marian hanggang sa mamaga ang kanyang mga mata. Sa ikalawang taon, nakiusap siya na subukan nilang maging tunay na mag-asawa. Sa ikatlong taon, nanahimik na lamang siya sa isang sulok habang dinaranas ng matinding sakit. At sa ika-4 na taon, halos mawalan siya ng hininga sa tindi ng pagkadismaya. Ngunit ngayon, sa kanilang ika-5 anibersaryo, may kakaibang nagbago sa loob ni Marian. Ang mga luhang dati kusa ng pumapatak parang biglang natuyo.
Ang kirot sa kanyang dibdib na palitan ng isang malamig at matigas na desisyon. Dahan-dahan tumayo si Marian mula sa pagkakaupo. Tiningnan niya ang mga papel ng diborsyo na hawak-hawak ng lalaking minsan niyang pinangarap na maging sandalan sa buhay. Naalala niya lahat ng kanyang sinakripisyo, kung paano niya tinalikuran ang kanyang sariling mga pangarap, kung paano niya tiniis ang mapanlait na tingin ng mga kaibigan ni Calvin, at kung paano niya pilit pinagtakpan ang mga panlilinlang at lihim na relasyon ng asawa sa ibang babae. Lahat ng ito ginawa niya alang-alang sa kapayapaan ng kanilang pamilya. Ngunit ano ang ginawad sa kanya? Pagtakwil, kawalan ng respeto, sunod-sukod na kasakit na walang katapusan. Unti-unti, lumitaw ang isang mapait na ngiti sa mga labi ni Marian. Tinitigan niya si Calvin ng direkta sa mga mata, isang bagay na bihirang gawin ng mga taong kinatatakutan at yumuyuko sa harap ng bilyonaryo. "Bakit ka natigilan?" tanong ni Calvin. Medyo nagtaka sa kakaibang klase ng tingin na binibigay ng kanyang asawa. Sanay siya na si Marian laging nakayuko, nanginginig at nagmamakaawa. "Calvin," panimula ni Marian. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may kakaibang bigat na nagpasindak sa hangin sa loob ng kwarto. 5 taon akong nagtiis. 5 taon akong nagbulag-bulagan sa mga panlilinlang mo, sa mga babaeng dinadala mo sa likod ko, at sa bawat insultong binato mo sa pagkatao ko. Ginawa ko lahat ng to dahil iniisip ko, balang araw matututo ka ring magmahal kahit kaunti lang. Napakunot ang noo ni Calvin, ang kanyang panga ay tumigas. "Anong pinagsasasabi mo dyan? Huwag kang umarte na parang ikaw ang biktima rito." "Oo, ako ang biktima," putol ni Marian. Ang boses ay matatag, walang bahid ng takot. "Ngunit ngayong gabi tapos na ang pagiging sunod-sunuran ko sa'yo. Hindi mo kailangan mag-abala pang magdala ng mga papel ng diborsyo taon-taon. Calvin, dahil sa pagkakataong to, ako mismo ang lalayo sa'yo. Ako mismo ang hihingi ng diborsyo." Natigilan si Calvin. Ang mga mata ng makapangyarihang milyonaryo, lumitaw ang pagkagulat sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Di niya inaasahan na ang babaeng tinuring niyang basahan sa loob ng 5 taon ay maglalakas loob tumingin sa kanya ng ganon at magsabi ng mga salitang tatapos sa kanilang relasyon. Ang umaga pagkatapos ng gabi ng pag-amin, sumalubong sa mansyon ng mga Smith na may dalang kakaibang lamig. Kung ang labas ay pinagaganda ng sikat ng araw na tumatama sa malawak na bintana ng modernong mansyon, sa loob naman ay tila may namumuong bagyo na naghihintay lamang ng tamang sandali para sumabog. Si Marian gising na madaling araw pa lamang. Nakaupo siya sa tapat ng vanity mirror sa kanyang kwarto. Pinapanood ang sariling refleksyon. Ang mga matang dati tila pagod at puno ng luha, ngayon may matatag na paninindigan. Sa tabi ng kanyang mga alahas, nakalagay ang kanyang maliit na maleta, ang simula ng kanyang paglaya. Ngunit bago pa man niya tuluyang lisanin ng kwarto, may kailangan pa siyang tapusin. Isang pampublikong obligasyon sa huli niya ng gagampanan bilang asawa ni Calvin Smith. 10:00 ng umaga nang dumating sila sa taunang charity gala ng Smith Foundation sa isang 5 bituing hotel sa gitna ng lungsod. Sa labas ng bulwagan, sinalubong sila ng nakakasilaw na flash ng kamera mula sa mga mamamahayag at paparazzi. Sanay na si Marian sa ganitong eksena. Sa nakalipas na 5 taon, naging epekto na siya ng pagpapanggap. Ang pag-ukit ng matamis ng ngiti sa labing may sugat at ang paghawak sa braso ng kanyang asawa na parang sila ang pinakamasayang mag-asawa sa balat ng lupa. Si Calvin nakasuot ng napakakinis at itim na tuxedo na lalo pang nagpalitaw ng kanyang tikas at marangyang anyo. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon, at tuwing may lumalapit na negosyante o mamamahayag para batiin sila, automatiko niyang inilalagay ang kanyang kamay sa bewang ni Marian. Isang perpektong palabas para sa lipunan. "Mr. and Mrs. Smith, ang ganda ninyong tingnan ngayong taon. 5 taon na kayong kasal. Ano pa ba ang sekreto ng inyong matatag na pagsasama?" Tanong ng isang kilalang kolumnista habang nakatutok ang mikropono sa kanila. Bago pa man makasagot si Calvin, gamit ang pangkaraniwang malamig at formal na mga salita na paulit-ulit niya nang sinasabi sa mga ganitong okasyon,
naramdaman ng bilyonaryo ang marahang paggalaw ng braso ni Marian. Humiwalay ng kaunti si Marian sa pagkakakapit kay Calvin habang nananatili ang kalmado at magandang ngiti sa kanyang mga labi. Tiningnan niya ang mamamahayag bago lumingon kay Calvin ng may mapait at talim sa kanyang mga mata na tanging silang dalawa lamang ang nakakaalam. Wala pong perpektong pagsasama, Miss Ramos. Mahinahon ngunit malinaw na sagot ni Marian, sapat para marinig ng ilang taong malalapit sa kanila. Minsan ang tinatawag nating matatag na gusali ay bulok na pala ang pundasyon sa loob. At ang pinakamagandang ngiti ay kadalasan sinusuot lamang para itago ang pinakamatinding sakit. Natigilan ang mamamahayag, maging ang mga kasamang opisyal ng kumpanya na nakapaligid sa kanila ay nagkatinginan dahil sa kakaibang tono ng sinabi ni Marian. Ngunit si Calvin, ang lalaking ginagalang at kinatatakutan sa mundo ng negosyo, ay nakaramdam ng biglaang pag-uga ng kanyang dibdib. Isang kakaibang kaba ang sumalubong sa kanyang sikmura. Agad niyang hinawakan ng mahigpit ang siko ni Marian. Ang kanyang mga daliri bahagyang bumaon sa damit nito, senyales ng kanyang pagbabanta. Marian, tumigil ka na, bulong ni Calvin sa tenga ng asawa. Ang boses ay napakalamig, ngunit may bahid ng pagpipigil ng galit. Huwag kang gumawa na eksena dito, may mga tao dito. Bakit, Calvin? Natatakot ka ba na malaman ng mundong totoo? Tugon ni Marian ng pabulong din. Hindi natitinag sa titig ng kanyang asawa. 5 taon kong hinayaan, nalunokhe ng sarili kong dignidad para sa reputasyon mo at ng pamilya mo. Pero ngayon, tapos na ang palabas? Bago pa makapagsalita si Calvin o mahilo, papalayo ang asawa. Binitawan na ni Marian ang kanyang braso. Hinarap niya ang ilang malalapit na kaibigan at kasosyo sa negosyo ni Calvin na nagmamasid sa kanila. Mga ginang at ginoo, salamat sa pagdating ngayong gabi. Pagpapatuloy ni Marian habang nakatayo ng tuwid. Ang mukha ay payapa, ngunit nais ko sanang ipaalam sa inyo na ito na ang huling pagkakataon na makikita nyo kami magkasama ni Calvin bilang mag-asawa. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong VIP section. Ang mga baso ng alak na tigilan sa ere, ang mga mata ng lahat na pako kay Marian at pagkatapos lumipat kay Calvin na ngayon nagmumula na sa galit at gulat. Di na hinintay pa ni Marian ang mga bulong-bulungan o reaksyon ng mga tao. Mabilis siyang tumalikod at naglakad papalayo sa entablado, patungo sa mga pinto papalabas ng hotel. Ang bawat hakbang niya papalayo ay parang pag-alis ng libo-libong kilo ng tanikala na matagal nang gumapos sa kanyang mga paa. Si Calvin naiwan sa gitna ng bulwagan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang ganap na kawalan ng kontrol. Ang babaeng tinuring niyang walang laban at laging naghihintay sa kanyang anino ay tuluyan ng tumalikod. At sa bawat hakbang nito palayo ay naramdaman niyang gumuho ang buong mundo ng kanyang tinayo. Ang gabi sa labas ng Marangyang Hotel, sinalubong ng malakas at biglaang buhos ng ulan. Ang mga patak ng tubig ay parang mga luha na matagal nang kinimkim na ngayon binubuhos sa kalangitan. Si Marian naglakad ng walang payong, hinayaan mabasa ang kanyang damit hanggang tahimik na tinatahak ang kalsada papalayo sa lugar kung saan gumuho ang ilang hibla ng kanyang nakaraan. Wala siyang dalang sasakyan. Lahat ng meron siya sa mansyon ng mga Smith iniwan niya. Ang mga mamahaling alahas na ipinasa sa kanya ng pamilya, ang mga damit na binili gamit ang pera ni Calvin hanggang sa huling sentimo ng allowance na ibinigay sa kanya buwan-buwan. Gusto niya na lumabas sa buhay ng lalaking yon na walang utang na loob, malinis, may halong tangal. Isang itim na kotse ang marahang huminto sa kanyang tabi. Ang mga ilaw nito sumasayaw sa basang kalsada. Bumukas ang pinto, lumitaw ang isang matalik na kaibigan na hindi kailanman pumayag na talikuran siya kahit nung panahon na pinili niyang mag-isa. Si Clara. Marian, Diyos ko, mababasa ka ng tuluyan dyan. Pumasok ka nga rito. Sigaw ni Clara habang inaabot ang kamay para hasakin siya papasok sa loob ng mainit na sasakyan. Pagpasok pa lang ni Marian,
Doon na tuluyang bumigay ang pader na itinayo ni Marian buong araw. Ang mga luhang pinigil niya sa harap ng media at sa harap mismo ni Calvin ay pumatak ng walang tigil. Ngunit hindi tuluhan ng kahinaan, ito ay luha ng matinding kalayaan. Ginawa ko na, Clara. Basag ang boses na bulong ni Marian habang yakap ang kaibigan. Wala na. Tapos na ang 5 taong pagpapanggap? Pinagmamalaki kita, Marian, sagot ni Clara habang hinahagod ang likod nito. Matagal ka nang dapat lumaya mula sa imperyong yon. Samantala, sa loob ng penthouse ni Calvin Smith, ang hangin ay parang yelo na hiniwa sa balat. Walang bukas na ilaw maliban sa sinag ng buwan at ng mga skyscraper sa labas na tumatama sa malaking salamin ng kanyang opisina. Si Calvin ay nakatayo, hawak ang isang baso ng mamahaling bourbon. Ang kanyang mga mata madilim at blanco, ngunit sa loob niya ay may nagangalit na bulkan. Ang mga balita tungkol sa ginawang eksena ni Marian sa event ay kumalat na sa buong social media at sa mga pahayagan sa loob lamang ng ilang oras. Ang mga kasosyo sa negosyo ay nagtatanong at ang reputasyon ng pamilya Smith ay unang beses nang nakaranas ng ganitong uri ng eskandalo. Ngunit hindi ang reputasyon ang sumasakit kay Calvin. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila umiiyak sa kawalan ni Marian. Ang kanyang kwarto masyadong tahimik, mas tahimik kaysa nung nandyan pa ang babae. Marahas ibinaba ni Calvin ang baso sa marmol na lamesa hanggang sa halos mabasag ito. Hinahanap mo siya, Sir Calvin? Ang nanginginig na tanong ng kanyang personal assistant na si Leo habang nakatayo sa may pintuan. May dalang mga dokumento na kailangan pirmahan. Tss! Huwag kang magsasalita ng kung ano-ano, Leo. Mariing tugon ni Calvin, bagaman ang kanyang boses ay may kakaibang diin na nagpapatunay na ang kanyang isip ay okupado lamang ng isang tao. Umalis siya dahil sa galit. Babalik din yun. Sanay siyang nakasandal sa pangalan ko. Saan ba siya pupunta? Wala siyang sariling pera. Walang sariling kumpanya na kayang buhayin ang luho niya. Ngunit kahit ano pang pilit ni Calvin na kumbinsihin ang sarili, may isang maliit na tinig sa kanyang dibdib. Ang sumisigaw na si Marian ngayon ay ibang-iba na sa babaeng iniwan niya sa mansyon. Ang Marian na nakaharap niya kanina ay walang takot sa mga mata. Isang babae na handang itapon ang lahat pati na ang karangyaan ng pagiging isang Smith para lamang makawala sa kanya. Sa kabilang dako ng lungsod sa isang simpleng apartment na pagmamay-ari ng pamilya ni Clara, sinimula ni Marian ang kanyang bagong buhay. Walang marmol na sahig, walang mga kasambahay na magsisilbi sa kanya at walang mamahaling kama. Ang tanging naroroon lamang ay isang lumang papag, isang maliit na lamesa at ang pangarap na matagal niyang ibinaon sa hukay. Binuksan ni Marian ang kanyang lumang laptop, isang bagay na hindi niya ginamit sa loob ng 5 taon dahil pinagbawal ni Calvin ang pagkakaroon niya ng sariling karir o propesyon sa labas ng bahay. Huminga siya ng malalim, pinatong ang mga daliri sa keyboard at nagsimula ng mag-type. Ang bawat letra na kanyang tinatype ay parang pagguhit muli ng kanyang sariling pangalan na matagal nang binura ng tadhana. Hindi na ako ang babaeng yumuyuko sa bawat utos mo, Calvin Smith, bulong ni Marian sa sarili habang nakatingin sa screen. Ito ang simula ng pagbawi ko sa lahat ng naagaw mo sa akin. Ang umaga sa simpleng apartment ay may kakaibang simoy ng hangin. Isang hangin na malaya, walang halong takot o pangamba, o kung anong oras uuwi si Calvin o kung anong panibagong salita ang ibabato nito sa kanya. Si Marian ay nagising ng sikat pa lamang ang araw. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, hindi siya nagmamadaling magsuot ng mamahaling damit o maglagay ng makapal na makeup para lamang itago ang pagod sa kanyang mukha sa harap ng mga bisita at kasambahay ng mga Smith. Suot ang isang simpleng puting t-shirt at buong na pantalon, tumayo siya sa taliwas na bintana at manunulat ng mga disenyo ng gusali. Mga pangarap na sinuko niya ng pilit upang iligtas ang kanilang nalulugmok na kumpanya. Ngayon, bulong ni Marian sa sarili habang humihigop ng mainit na kape mula sa isang baso ng salamin. Oras na para isa-isang bawiin ang mga pangarap na yon. Di na nagsayang ng oras si Marian. Habang abala si Clara sa pagluluto ng almusal sa maliit na kusina, nakatutok si Marian sa kanyang laptop.
Binuksan niya ang kanyang lumang portfolio na matagal na nakatago sa pinakailalim ng kanyang Google Drive. Ang mga disenyo ng mga modernong bahay, eco-friendly na gusali at mga komersyal na istruktura na ginawa niya nung kolehiyo at sa mga unang taon bago siya ikasal ay muling sumambulat sa screen. Tumawag siya sa isang dating kaibigan at kasamahan sa industriya na si Engineer Lucas Mendoza na ngayon ay nagmamay-ari na ng isang lumalagong architectural firm sa lungsod. Nang mag-ring ang telepono at marinig ang boses ni Lucas sa kabilang linya, may bahagyang pag-aalinlangan sa dibdib ni Marian. 5 taon siyang nawala sa sirkulasyon. Sa mundong mabilis umikot, katulad ng konstruksyon, ang 5 taong kawalan ay parang isang dekada ng pagkahuli. Hello, sino to? Boses ni Liam sa kabilang linya. Seryoso at abala sa trabaho si Lucas. Si Marian to. Marian de la Vega? Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa linya ng ilang segundo. Kitang-kita ni Marian sa isip niya ang reaksyon ng kaibigan. Ang balita tungkol sa kanyang pag-alis sa mansyon ng mga Smith ay ang iskandalo sa gala ay kumalat na sa mga social circles, kaya't tiyak na alam na rito ng kanyang sitwasyon. Marian, Diyos ko, ang gulat na reaksyon ni Lucas. Totoo ba ang mga balita na tuluyan ng munang iniwan si Calvin Smith? Totoo ang mga balita, Lucas. Kalmado ngunit matatag na sagot ni Marian. At nandito ako ngayon para magtanong, tumatanggap ba kayo ng mga senior architects sa firm mo? Gusto kong bumalik sa pagdidisenyo. Walang pag-aalinlangan na sumunod na sagot ni Lucas. Kilala niya ang husay ni Marian noon pa man. Marian, alam ko mahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, pero pagdating sa talento, hindi kita pagdududahan. Pumunta ka sa opisina ko bukas, alas 9 ng umaga. May papakita akong malaking proyekto para sa'yo pansamantala. Sa kabilang lungsod, ang opisina ni Calvin Smith ay nasa tuktok ng Smith Tower, parang isang kulungan ng mabangis na leon. Ang mga executive at manager ng kumpanya ay nakatayo ng tuwid at nanginginig sa loob ng silid. Takot na gumawa ng kahit anong ingay habang pinapanood ang bilyonaryo na nakatayo sa harap ng malaking salamin. Si Calvin ay may hawak na isang kopya ng lokal na pahayagan. Sa front page nito nakalimbag ang larawan niya at ni Marian sa gala, kasama ng headline. Tapos na nga ba ang pagsasama ni Calvin Smith at Marian de la Vega? I-pull out nyo lahat ng kopya ng pahayagan na ito sa merkado. Malakas sa sigaw ni Calvin. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong opisina dahilan para mapatalo ng kanyang personal assistant na si Leo. Bumili kayo ng mga shares ng media outlet na naglabas nito kung kinakailangan. Ayoko makita ang pangalan ko at ng asawa ko sa mga pahina ng chismis. Opo, Sir Calvin. Ginagawa po ng legal team ang lahat ng paraan. Nanginginig na tugon ni Leo habang hawak ang kanyang tablet. Pero may isa pa pong balita, sir? Lumingon si Calvin. Ang kanyang madilim na mga mata at tuwid ay nakatutok na kay Leo. Anong klaseng balita na naman yan? Nabatid po namin mula sa aming mga confidential sources na si Mrs. Marian ay nakipag-ugnayan na sa Mendoza Architectural Firm kaninang umaga. Mukhang naghahanap po siya ng trabaho at handa nang bumalik sa pagiging arkitekto. Ang baso ng kape na hawak-hawak ni Calvin halos mabasag sa higpit ng pagkakahawak ng kanyang mga kamay. Tumalim ang kanyang panga, isang arkitekto. Ang babaeng pinagbabawalan niyang magtrabaho sa labas noon dahil gusto niya ay nakatago lamang sa mansyon ay ngayon naglalakas loob na pumasok muli sa propesyon na yon. Mendoza Firm? Galit na bulong ni Calvin sa sarili. Akala mo ba makakaliw ka sa akin ng ganun-ganun lang, Marian? Kung gusto mong magtrabaho, tingnan natin kung sinong tatanggap sa'yo kapag sinabi kong pangalan ko. Ngunit kahit anong yabang ang lumabas sa labi ni Calvin, ang matinding kirot sa kanyang dibdib ay patuloy na lumalalim. Isang senyales na ang kontrol na akala niya nasa kanya habang buhay, tuluyan nang nawawala sa kanyang mga kamay. Alas 9 ng umaga nang huminto ang isang simpleng pulang taxi sa harap ng gusali ng Mendoza Architectural Firm. Bumaba si Marian de la Vega suot ng isang malinis at formal na itim na blazer na ipinare sa puting blouse at simpleng palda. Wala na ang mamahaling branded na damit at mga brilyanteng alahas na ipinasot sa kanya noon ng pamilya Smith.
Ang tanging bitbit niya ngayon ay ang kanyang lumang leather portfolio, isang tasa ng kape mula sa convenience store at ang matatag na determinasyon na patunayan sa sarili na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Habang naglalakad siya, papasok sa malawak na glass doors ng lobby, naramdaman niya ang kakaibang kabog sa kanyang dibdib. 5 taon. 5 taon siyang pinagbawalan ni Calvin na humawak ng lapis para sa ibang tao. 5 taon ibinaon ang kanyang lisensya sa ilalim ng mga patakaran ng isang lalaking nag-aakala na kayang bilhin ang buong pagkatao niya ng pera. Mrs. Smith, Engineer de la Vega? Isang pamilyar na boses ang sumalubong sa kanya mula sa reception area. Si Engineer Lucas Mendoza, suot ang kanyang puting long sleeve na may nakatuping manggas, ay naglalakad patungo sa kanya habang nakangiti. Mabuti naman at dumating ka. Halika sa opisina ko. Pagpasok nila sa pribadong opisina ni Lucas, agad inilatag sa ibabaw ng malaking drawing table ang mga blueprint at 3D renderings ng isang paparating na malaking proyekto, ang Aurelia Grand Resort and Commercial Complex. Isang multi-billion peso development sa tabi ng dagat sa Batangas. Ito ang kasalukuyang pinagkakabalahan ng kumpanya namin ngayon, paliwanag ni Lucas habang binubuklat ang mga dokumento. Isang kliyente ang nag-aabang ng kakaibang disenyo na magpapakita ng modernong arkitektura habang pinapanatili ang natural na ganda ng kalikasan. Matagal-tagal ko nang gustong gawin to, Marian, pero alam kong ikaw lang ang may kakaibang mata para sa ganitong klase ng organic architecture. Tinitigan ni Marian ang mga disenyo, ang kanyang mga mata na dati ay tila blanco at pagod ay muling kumislap. Inabot niya isang lapis mula sa tasa at marahang ginuhit ang ilang linya sa gilid ng blueprint upang baguhin ang daloy ng bentilasyon at liwanag ng gusali. Sa ilang simpleng galaw lamang nakita agad ni Lucas ang husay na 5 taong natulog sa anino ng mansyon ng mga Smith. Kailangan natin iangat ang elevation ng main lobby ng 2 metro para masagap ang simoy ng hangin mula sa dagat na di na kailangan ng air conditioning sa daytime. Paliwanag ni Marian, ang kanyang boses ay puno ng sigla at kumpiyansa. At ang mga materyales dapat natin gamitin ang lokal na volcanic stone para sa foundation. Napangiti si Lucas ng husto. Yan ang Marian na kilala ko, hindi ka nagbago. Mas tumalim pa ang talento mo. Ngunit sa mundong ginagalawan ng mayayaman at mahuhusay, ang balita'y mabilis na kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Di pa man natatapos ang kanilang pagpupulong, ang pintuan ng opisina marahang bumukas. Ang sekretary ni Lucas pumasok sa may mukhang namumutla at nanginginig. Engineer Mendoza, may gusto pong pumasok. Sabi niya kailangan niyang makausap si Engineer de la Vega agad. Nanginginig na sabi ng sekretarya. Bago pa man makasagot si Lucas, isang matangkad at pamilyar na figura ang lumitaw sa likod nito, si Calvin Smith. Ang kanyang mukha ay seryoso, malamig at nagliliyab sa galit. Ang itim na suit na suot nito ay lalo pang nagpalitaw ng otoridad na nagpatahimik sa buong palapag ng gusali. Walang nagsalita. Ang mga empleyado sa labas napatingin sa direksyon ng opisina. Alam ang reputasyon ng bilyonarong to na kayang pabagsakin ang anumang kumpanya sa isang iglap lamang. Dahan-dahan lumingon si Marian. Ang kanyang mga mata, sirilubong ang galit na tingin ng asawang iniwan niya. Calvin, boses ni Marian, kalmado, walang bakas ng pangamba. Anong ginagawa mo rito? Lumapit si Calvin. Ang kanyang mga hakbang ay mababigat at may pagbabanta. Tumigil siya, ilang pulgada lamang ang layo mula kay Marian. Akala mo ba makakapag-isa ka na, Marian? Mahina ngunit mariing bulong ni Calvin, sapat para marinig ni na Lucas. Akala mo ba hahayaan kitang magtrabaho sa iba habang ikaw pa rin ang asawa ko sa papel? Kung gusto mong magdisenyo, babayaran ko ang buong firm na to para sa iyo lamang. Lumabas ka rito ngayon din at sumama ka sa akin pabalik sa mansyon. Hinarang ni Lucas si Marian, tinayo ang kanyang sarili sa harap ng bilyonaryo. Mr. Smith, nasa labas ka ng iyong teritoryo. Si Marian ay malayang tao ngayon at may karapatang pumili kung saan siya magtatrabaho. Tinitigan ni Calvin si Lucas ng may matalim na tingin na parang gusto nitong ubusin ang buhay ng lalaki sa pamamagitan lamang ng mga mata nito. Ngunit bago pa makapagsalita si Calvin, si Marian na mismo ang humakbang papalayo sa likod ni Lucas. Tinaas niya ang kanyang baba, tinitigan ang asawa ng diretso sa mga mata at nagsalita ng may diin ng pagkasindak sa buong silid. Hindi ako pag-aari na mabibili mo ng pera, Calvin, wika ni Marian.
At hindi na ako babalik sa kulungan mo. Kung gusto mo ng diborsyo, pirmahan mo ng papel na hiningi ko dahil hindi na ako aatras. Ang tensyon sa loob ng opisina ni Engineer Lucas Mendoza ay tila isang bomba na anumang oras ay sasabog. Ang bawat empleyado sa labas ay nagbubulungan, ang mga matay nakadikit sa salamin ng pinto ng opisina. Si Calvin Smith, ang lalaking nakasanayan ang laging nasusunod, ngayon nakatayo sa harap ng isang babae na dati sunod-sunuran lamang sa kanya, ngunit ngayon ay may matalim na paninindigan. Pirmahan. Mapait na natawa si Calvin, isang tawa na walang halong saya kundi purong pangungutya. Marian, sa tingin mo ba napakadaling pirmahan ng dokumentong magpapakawala sa'yo? Akala mo ba laro lang to? Lumapit palalo si Calvin kay Marian hanggang halos magdikit na ang kanilang mga mukha. Ramdam ni Marian ang init ng paghinga nito, ang amoy ng pamilyar na amoy ng mamahaling pabango na dati kinamumuhian niya dahil ito ang sumasalubong sa kanya tuwing uuwi ang asawa mula sa gabi ng kataksilan. Hindi ito laro, Calvin, sagot ni Marian ang hindi kumukurap. Ito ay pagwawakas ng isang pagkakamaling pilit nating pinanatili sa loob ng 5 taon. Kung ayaw mong pirmahan, handa akong dalhin ang kaso sa korte. Handa ako ilantad lahat ng pruweba ng panlilinlang mo sa harap ng media at ng mga shareholders mo. Tingnan natin kung gaano katatag ang kumpanya mo kapag nalaman nila ang tunay na ugali ng kanilang hari. Natigilan si Calvin. Hindi niya inaasahan ang ganitong katapangan. Ang Marian na kilala niya laging umiiwas, laging natatakot sa kahihiyan ng kanyang pamilya, ngunit ngayon tila handa na itong sunugin ng lahat, pati ng sarili para lamang makalaya. Hinaplos ni Calvin ang kanyang panga, ang kanyang mga matay na natiling nakatutok kay Marian. May kung anong emosyon na dumaan sa kanyang mga mata, kaba, panghihinayang o marahil pagkamangha, hindi matukoy. Fine, bulong ni Calvin. Ang boses ay seryoso at puno ng panganib. Kung gusto mo ng digmaan, Marian, ibibigay ko sa'yo, pero tandaan mo, wala kang laban sa akin sa mundong to. Oras lumabas ka ng gusaling to, ang bawat kumpanya, bawat kliyente at bawat oportunidad na gustong ibigay sa'yo ng mga taong to ay kaya kong ipasara sa isang tawag lang. Tumingin siya ng matalim kay Lucas. At ikaw, Mendoza, oras mapatunayan kong nakikipagkutsyaba ka sa asawa ko para sa anumang bagay na makakasama sa Smith Holdings, siguraduhin mong nakapaganda ka ng pambayad sa iyong pagkakautang. Pagkatapos ng banta, marahas na tumalikod si Calvin at lumabas ng opisina. Ang bawat hakbang nito ay nagdudulot ng kaba sa lahat ng taong nadadaanan nito. Nang tuluyang mawala ang presensya niya sa gusali, huminga na malalim ang sekretarya sa labas habang si Lucas napahawak sa kanyang mesa upang patatagin ang kanyang sarili. Nang umalis si Calvin, napaupo si Marian sa isang upuan. Ang kanyang mga kamay na kanina'y matatag nagsimulang manginig. Hindi dahil sa takot kay Calvin kundi dahil sa pagod ng pagpapanggap na hindi siya nasasaktan. Marian, maayos ka lang? Alalang tanong ni Lucas habang nilapitan ng kaibigan. Totoo ang banta niya. Si Calvin Smith hindi nagbibiro kapag sinabi niyang kaya niyang sirain ang buhay ng isang tao. Tumingin si Marian kay Lucas, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Alam ko, Lucas, alam ko ang kaya niyang gawin. Pero sa loob ng 5 taon, tinuruan niya akong matakot. Ngayon, panahon na para ituro ko sa kanya kung paano mawalan ng taong hindi niya pinahahalagahan. Pero paanong proyekto? Tanong ni Lucas. Hindi ko po pwedeng ilagay sa panganib ang kumpanya dahil lamang sa personal mong gulo sa kanya. Hindi mo kailangan ilagay sa panganib ang kumpanya mo, sagot ni Marian. Ako ang gagawa ng paraan. Hindi ko hahayaang madamay ka sa labanang ito. Magtatrabaho ko sa labas ng opisina, sa bahay, at sisiguraduhin kong hindi niya mahahanap ang anumang koneksyon sa pagitan nating dalawa. Sa kabila ng panganib na dala ng banta ni Calvin, hindi umatras si Marian. Gabi na nang lumabas siya ng gusali. Ang kalangitan ay madilim at ang mga ilaw ng syudad ay tila mga bituin na nag-aanyaya sa kanyang magpatuloy. Alam niya nagsisimula na ang tunay na laban. Ang bawat hakbang niya ngayon, hindi na lang para sa kanyang kalayaan, kung hindi, para sa pagbawi sa mga pangarap na 5 taon niyang sinakripisyo sa altar ng isang kasal na walang pag-ibig. Habang naglalakad siya tungo sa hintay ng taxi, napansin niya ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa hindi kalayuan.
Isang sasakyang pamilyar na pamilyar sa kanya, ang sasakyan ni Calvin. Alam niyang hindi siya tatantanan ng lalaki, ngunit sa gabing ito, sa unang pagkakataon, hindi na si Marian ang laging nagtatago. Siya ng babaeng handang harapin ang anumang bagyo para lang sa isang masayang wakas na matagal niya nang hinahangad. Ang gabi sa maliit na apartment ay tahimik. Ngunit sa isip ni Marian de la Vega, ang mga ideya at disenyo ay parang rumaragas ang agos ng tubig na walang balak huminto. Sa ibabaw ng lumang kahoy na lamesa, nakakalat ang mga lapis, ruler at mga papel kung saan ginuguhit niya ang mga detalye ng Aurelia Grand Resort and Commercial Complex. Dahil sa banta ni Calvin na maaaring ipasara ang mga kumpanyang tatanggap sa kanya, pinili ni Marian magtrabaho ng palihim sa labas ng pisikal na opisina ng Mendoza Architectural Firm. Kailangan kong tapusin ang konseptong ito bago sumapit ang bukas, bulong niya sa sarili habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Ang lamig ng electric fan sa kwarto ay hindi sapat para pawiin ang init ng kanyang konsentrasyon. Para kay Marian, ang bawat linyang ginuguhit niya ay hindi lang simpleng bahagi ng isang gusali. Ito ay mga pader ng kanyang bagong kalayaan. Kung nais ni Calvin gamitin ang kayamanan at kapangyarihan ito upang durugin ang kanyang propesyon, ipapakita naman niya ang tunay na galing ay hindi kailanman mabibili ng pera o makukuha sa pamamagitan ng pananakot. Ilang sandali pa bumukas ang pinto, pumasok si Clara na may dalang 2 tasa ng mainit na kape at ilang piraso ng tinapay. Nakita niya ang kakaibang mukhang puyat na puyat ngunit may determinasyon sa mga mata. Marian, ilang oras ka na nakatungo dyan sa mga papel na yan? Pag-aaral lang, sabi ni Clara habang inilapag ang kape sa tabi ng laptop. Kailangan mo ring matulog. Hindi ka makakagawa ng magandang disenyo kung ang katawan mo naman ang susuko. Ayos lang ako, Clara. Sagot ni Marian nang di naalis ang tingin sa blueprint. Malapit ko nang matapos ang structural layout para sa main lobby. Kapag napasa ko to kay Lucas bukas sa madaling araw, magkakaroon kami ng matibay na depensa laban sa anumang hakbang na gagawin ni Calvin. Umupo si Clara sa tabi nito at tinignan ang detalyadong sketch. Bagaman di siya arkitekto, ramdam niyang bigat at ganda ng disenyo. Naniniwala kung kaya mo tong lampasan, Marian? Seryosong wika ni Clara. Pero hindi mo maikakaila na si Calvin ay hindi titigil hanggat di kaya nakikitang sumusuko. Anong gagawin mo kapag natuklasan niya kung saan ka nagtatago at nagtatrabaho? Tumigil si Marian sa pagguhit, tiningnan ang tasa ng kape bago dahan-dahang tumingin kay Clara. Ang takot na dati bumabalot sa kanyang sistema parang unti-unting napalitan ng isang malamig na tapang. Noon natatakot ako sa bawat galaw niya dahil wala akong patutunguhan, sagot ni Marian. Pero ngayon may sarili na akong pangalan. May sarili na akong direksyon. Kung gusto niyang maglaro ng kapangyarihan, handa akong lumaban sa tamang paraan. Hindi sa pamamagitan ng sigaw o pananakot, kundi sa pamamagitan ng tagumpay. Sa kabilang banda ng lungsod, malayo sa simpleng apartment na tinutuloyan ni Marian, ang loob na itim na kotse ay nakaparada sa tapat ng gusali ng Mendoza Firm ay nananatiling madilim at tahimik. Si Calvin Smith ay nakaupo sa backseat. Ang kanyang mga mata ay blanco habang nakatingin sa labas ng bintana. Hawak-hawak niya ang kanyang cellphone kung saan nakadisplay ang mga litrato ni Marian na kinunan ng kanyang mga pribadong investigador. Alam niya kung nasaan to. Alam niya bawat galaw ng kanyang asawa mula nang umalis ito sa mansyon. Sir Calvin, gusto niyo po bang punta na namin siya sa tinutuloy nitong apartment? Ang magalang at maingat na tanong ng kanyang driver na nakatingin sa rearview mirror. Dahan-dahang ibinaba ni Calvin ang cellphone. Tinitingnan niya ang madilim na kalangitan bago lumingon sa labas kung saan ang mga ilaw ng syudad ay unti-unti nang namamatay. Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Isang bagay na hindi kailanman nakita o narinig ng sinuman sa kanyang mga tauhan o kasosyo sa negosyo. Wag! Malamig ngunit may riyan na utos ni Calvin. Hayaan niyo siyang magtrabaho. Gusto ko lang makita kung hanggang saan ang kaya niyang marating nang walang tulong ko. Bagaman sinasabi ng kanyang bibig na gusto niyang subukan ang kakayahan ni Marian, sa loob-loob niya ay may matinding pangamba. Alam ni Calvin na habang pinapanatili niyang malaya si Marian na gumawa ng sarili nitong pangalan, unti-unti rin itong tinatanggal ang tanging tanikala na nag-uugnay sa kanila. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang bilyonaryong sanay kontrolin ng lahat ay natatakot na tuluyang mawala ang pinakamahalagang bagay na hindi niya kailanman binigyang halaga noong ito'y nasa tabi pa niya.
Ang sinag ng araw na tumatama sa mga salamin ng Mendoza Architectural Firm ay sumisimbolo sa isang bagong umaga ng pag-asa. Maagang dumating si Engineer Lucas Mendoza sa kanyang opisina, suot ang kanyang formal na polo at may dalang tasa ng mainit na kape. Ngunit hindi ang kape ang nagpatingkad ng kanyang araw, kundi ang malaking email attachment na pumasok sa kanyang inbox ilang oras bago mag-umaga. Ang kompletong structural layout at 3D architectural rendering para sa Aurelia Grand Resort ang commercial complex. Habang binubuklat ang mga dokumento sa kanyang computer screen, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa sobrang pagkamangha. Ang bawat detalye ay mula sa paggamit ng lokal na volcanic stone hanggang kakaibang ventilation system na nagbibigay daan sa natural na hangin mula sa dagat ay di lamang dekalidad kundi isang obra maestra. Napakagaling mo talaga, Marian. Bulong ni Lucas sa sarili habang napailing sa tuwa. Agad niyang tinawagan ng kliyente para iharap ang disenyo. Di nagtagal ang paghihintay. Nang ipresenta nila ang proyekto sa Board of Directors ng Aurelia Development Group, walang nagawa ang mga to kundi pumalakpak. Ang proyekto ay opisyal ng inaprobahan ng walang pag-aalinlangan. At si Marian de la Vega ang itinaninong pangunahing punong arkitekto ng buong buwan ng yugto ng konstruksyon. Ang balitang ito ay mabilis kumalat sa buong industriya ng arkitektura sa bansa na nagdala ng malaking karangalan sa Mendoza Firm. Ngunit sa mundo ng mga mayayaman at makapangyarihan, ang tagumpay ng isa ay madalas tinik sa lalamunan ng iba. Sa tuktok ng Smith Tower, ang hangin sa loob ng malawak na opisina ni Calvin Smith ay parang yelo na handang pumutok. Nakahawak si Calvin sa isang kopya ng Financial at Industry Report na nakalagay sa kanyang mesa. Ang headline ng isang kilalang business magazine nakatutok sa tagumpay ng Mendoza Firm at sa pangalang gumagawa ng ingay ngayon. Ang pagbabalik ng nawawalang bituin, Engineer Marian de la Vega, ang utak sa likod ng Aurelia Grand Resort. Nanigas ang panga ni Calvin. Ang kanyang mga paamoy nakakompute ng mahigpit hawang sa pumuti na ang kanyang mga knuckles. Ang bilyonaryong nag-akala na ang kanyang asawa ay luluhod at babalik sa kanya dahil sa hirap at kawalan ng pera, ngayon ay tinatawag na reyna ng bagong arkitektura sa bansa. Sa tulong ng sarili nitong talino't dangal nang walang kahit isang sentimos mula sa kanya. Leo! Malakas na sigaw ni Calvin. Ang kanyang boses ay umalingaw sa buong silid na parang kulog. Agad pumasok ang kanyang personal assistant na si Leo, hingal na hingal at nanginginig ang mga kamay. Po, Sir Calvin? Ano pong pag-uutos ninyo? Ito ba ang sinasabi mong maghihirap siya? Galit na tinanong ni Calvin ang magazine sa ibabaw ng lamesa sa harap ni Leo. Ito ba ang sinabi mo na walang kakayang mabuhay kung walang pangalan ko? Tingnan mo kung gaano siya pumapalakpak sa tuktok habang ako pinagtatawanan ng buong industriya. Sir, ginawa po namin lahat ng paraan para pigilan ang mga kliyente. Pero ang Aurelia Group po direktang nakipag-ugnayan sa Mendoza Firm nang di dumadaan sa ating mga network. Nauutal ng paliwanag ni Leo. Tumigil ka na sa mga palusot mo, putol ni Calvin. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Ang matangkad at matipunong katawan ay naglalabas ng nakakatakot na otoridad. Kung ayaw niyang kusa kong lapitan, gagawa ko ng paraan para mapilitan siyang humarap sa akin. Hating gabi na nang matapos si Marian sa kanyang mga huling pagsusuri sa opisina ni Lucas. Kahit pagod na pagod, ang mga ngiti sa kanyang mga labi ay hindi matanggal. Napatunayan niya sa sarili na ang kanyang halaga ay hindi nakasalalay sa pagiging asawa ng isang bilyonaryo kung hindi sa kanyang sariling kakayahan. Mag-isa siyang naglakad patungo sa basement sa parking para sakyan ang kanyang hiniram na sasakyan mula kay Clara. Madilim at tahimik ang paligid. Tanging ang dilaw na ilaw ng mga lampara sa haligi ang nagbibigay liwanag. Ngunit bago pa man niya maabot ang pinto ng kotse, isang pamilyar at mabigat na anino ang humarang sa kanyang daraanan. Natigilan si Marian, si Calvin. Nakatayo ang bilyonaryo sa tabi ng kanyang mamahaling itim na kotse, nakapamulsa, at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa halo ng galit, pagod at kakaibang pagkauhaw na masilayan muli ang mukha ng asawa. Magaling, Marian. Malamig na boses ni Calvin habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Talagang pinatunayan mo sa akin na kaya mong lumipad ng mataas nang walang tulong ko.
Pero nalimutan mo bang kahit gaano kataas ang lipad ng isang ibon, kung walang lupang babagsakan sa huli mapapagod din to? Hindi umatras si Marian. Tinaas niya ang kanyang mukha at hinarap ang lalaki na minsang pumatay sa kanyang mga pangarap. Hindi ako ibon na kailangan ng lupa mo, Calvin. Matatag na sagot ni Marian. Ang boses ay kalmado ngunit may talim. Isa akong babaeng natutong bumangon mula sa sarili niyang abo at hindi mo ako kailanman may babalik sa kulungan mo. Ang malamig na simoy ng hangin sa basement parking ay parang hiwa ng kutsilyo sa pagitan ng dalawang taong pinaglayo ng tadhana at ng kanilang sariling mga pagkakamali. Ang mga mata ni Calvin Smith ay nakatutok kay Marian de la Vega na parang ayaw nitong kumurap. Natatakot na baka sa isang iglap mawala na naman to sa kanyang paningin tulad ng usok sa hangin. Kulungan? Mahinang usal ni Calvin. Ang kanyang boses ay may bahid ng pait at matinding pagod na matagal niyang itinago sa likod ng kanyang kapangyarihan. Yan ba ang tingin mo sa tahanang binuo natin, Marian? Isang kulungan? Hindi mo ba alam, Calvin? Tugon ni Marian, ang kanyang tinig ay matatag ngunit may talim ng kirot na bumabalot sa bawat salita. Sa loob ng 5 taon, bawat araw sa mansong iyon, parang paghinga sa ilalim ng tubig. Wala akong boses, walang sariling pagkatao, at ang tanging silbi ko lamang ay maging palumuti sa harap ng mundo, habang ikaw malayang nabubuhay sa labas ng walang pakikpakialam. Lumakad si Calvin papalapit sa kanya, mabagal na parang lumalapit sa isang marupok na salamin na anumang oras maaaring mabasag. Ngunit nagtaas ng kamay si Marian upang pigilan to sa paglapit. Huwag kang lalapit, babala ni Marian. Wala na tayong dapat pag-usapan. Kung nandito ka para ipaalala sa akin ang kapangyarihan mo, huli ka na. Nakatayo na ako sa sarili kong mga paa. Tumingin si Calvin sa kanyang paglakad. Tiningnan niya ang kamay ni Marian na bahagyang nanginginig ngunit nananatiling nakataas para panatilihin ang agwat sa pagitan nila. Para sa isang bilyonaryong sanay yumuko ang lahat ng tao sa isang iglap, ang ganitong klaseng pagtanggi mula sa sarili niyang asawa ay isang mabigat na parusa na siya mismo ang humungkay. Hindi ako nandito para ipaalala sa iyo ang kapangyarihan ko, Marian. Panimula ni Calvin, ang boses ay basag. Isang tonong kailanman ay hindi narinig ng kanyang mga kasosyo sa negosyo o ng mga taong nakapaligid sa kanya. Nandito ako dahil hindi ko alam kung paano mabuhay sa mansong iyon nang wala ka. Natigilan si Marian. Isang malamig na ngiti ang sumilip sa kanyang mga labi, ngunit walang kislap ng kagalakan sa kanyang mga mata. Huwag mo na akong bulahin, Calvin. Ang kailangan mo ay isang asawang magpapatuloy sa pangalan ng pamilya at magtatakip sa mga kalokohan mo sa labas. Hindi ako. Tapos na ang papel na yon. Hindi to laro. At hindi ko sinasabi to para sa imahe ng pamilya. Sigaw ni Calvin. Ang emosyon ay tuluyang pumutok sa kanyang dibdib. Marahas siyang napahilamos sa kanyang mga kamay, sa kanyang mukha, bago tumingin ng diretso kay Marian. Noong gabing umalis ka, noong gabing iniwan mo ang mga lahas mo at ang damit mo sa kwarto, doon ko naramdaman kung gaano kawala ng kwenta ang bilyong-bilyong pisong kinikita ko. Ang tahimik na bahay, Marian, sobrang tahimik na para bang mamamatay ako sa loob ko. Nanginig ang dibdib ni Marian sa mga narinig, ngunit pinilit niyang patatagin ang kanyang sarili. Alam niya ang takbo ng isip ng lalaking to. Sanay makuha ang gusto sa pamamagitan ng pera at bahas. At ngayong nakita nitong hindi nito mabili ang kanyang pagkatao, gumagamit naman to ng emosyon. Huli na lahat para sa pagsisising yan, Calvin. Wika ni Marian habang dahan-dahang humakbang paatras patungo sa kanyang sasakyan. 5 taon akong naghintay ng kahit isang salita ng pagpapahalaga mula sa iyo. 5 taon akong nagdasal na sana kahit minsan. Lumingon ka naman sa akin ng may pagmamahal. Pero binigay mo lang sa akin sunod-sunod na sugat. Binuksan ni Marian ang pinto ng kotse at sumakay sa loob. Bago niya sinara ang pinto, tiningnan niya si Calvin na ngayon nakatayo pa rin sa gitna ng madilim na parking lot. Ang matikas itong katawan tila nababalot ng lungkot at pagkatalo. Pirmahan mo ang mga papel ng divorce, Calvin. Huling tura ni Marian bago tuluyang isara ang pinto at pinaandar ang makina ng sasakyan. Habang pinapanood ni Calvin ang pag-alis ng pulang sasakyan papalayo sa basement, naramdaman niya ang pagtulo ng isang malamig na luha mula sa kanyang mga mata. Ang kauna-unahang luhang pinakawalan niya sa buong buhay niya bilang isang makapangyarihang bilyonaryo.
At sa gabing yon naramdaman niya kung paano gumuho ng tuluyan ang mundo na matagal niyang pinaghirapang itayo. Ang sinag ng araw sa baybayin ng Batangas ay sumasalubong sa mga mataas na scaffolding at semento na kasalukuyang ginagawang Aurelia Grand Resort and Commercial Complex. Ang hangin ay amoy alat ng dagat, hinaluan ng alikabok at konstruksyon ng sipag na mga manggagawa. Suot ng isang puting hard hat at may dalang blueprint sa kanyang mga kamay, si Marian de la Vega seryosong naglalakad sa site. Direktang tinuturo sa mga foreman ang tamang sukat at linya ng mga estruktura. Wala nang bakas ng babaeng laging umiiyak sa gilid ng kama sa mansyon ng mga Smith. Ang makikita ngayon ay ang independent, profesional at matatag na punong arkitekto na ay ginagalang ang lahat ng mga inhinyero at manggagawa sa ilalim ng Mendoza Firm. Engineer de la Vega, dumating na po ang mga karagdagang materyales mula sa lokal na quarry para sa foundation ng main lobby. Ulat ng isa sa mga site engineer habang inaabot ang delivery manifest. Salamat, Engineer Cruz, sagot ni Marian habang sinusuri ang mga papel. Siguraduhin na dadaan muna sa quality control bawat bloke ng volcanic stone bago natin i-install. Ayokong magkaroon ng kahit anong depekto sa estruktura. Habang abala sa pag-iinspeksyon, hindi niya maiwasan na maalala ang nakaraan. Ilang linggo na ang lumipas mula nang magtagpo sila ni Calvin sa basement parking. Matapos ang gabing yon, wala nang balita mula sa bilyonaryo, walang banta, walang pag-iistorbo, walang mga tauhang nag-aabang sa labas ng kanyang tinutuluyan. Para bang sa unang pagkakataon, ginagalang na ni Calvin ang kanyang desisyon. Ngunit sa halip na makaramdam ng lubusang kapanatagan, may kakaibang kirot at pagtataka sa dibdib ni Marian. Bakit kaya tumigil na ang lalaki? Ngunit ang hindi alam ni Marian, ang katahimikan ni Calvin ay hindi ibig sabihin na tuluyan na siyang binitawan ito. Sa kabilang dako ng malawak na kalsada, nakaparadang isang itim na tinted SUV sa ilalim ng malaking puno. Sa loob ng sasakyan nakaupo si Calvin, suot ang isang simpeng itim na polo shirt na may nakatuping manggas, habang ang mga matay nakatutok sa pamamagitan ng binoculars kay Marian. Masayang pinapanood ni Calvin ang babaeng minsan pinagkaitan niya ng kalayaan. Nakikita niya kung paano ito ngumiti sa mga manggagawa, kung paano ito tumango ng may kumpiyansa habang may tinutulong disenyo sa papel. Sa bawat ngiti ni Marian may kirot sa puso ni Calvin. Isang patunay na kaya nitong mabuhay, yumabong at maging masaya kahit wala siya sa tabi nito. Sir Calvin, hindi ba kayo bababa para kausapin siya? Mahinang tanong ng kanyang personal assistant na si Leo na nasa driver's seat. Ilang araw na tayo nandito sa Batangas para lang subaybayan ang proyekto ng hindi niya nalalaman. Ibinaba ni Calvin ang binoculars. Ang kanyang mukha ay seryoso ngunit may bakas na matinding pagod. Wag, Leo. Mariing sagot ni Calvin. Nakita mo ba ang mga mata niya nung huli kaming nagtagpo? Puno ng galit at takot na baka muli ko siyang agawan ng kalayaan. Kung lalapitan ko siya ngayon habang wala pa ako napapatunayan, lalo ko lamang siyang itataboy. Pero hanggang kailan kayo magpapakalayo habang pinapanood lang siya rito, sir? Nagtatakang tanong ni Leo. Hanggang tuluyan na siyang mapunta sa iba? Tumingin si Calvin ng matalim kay Leo dahilan para mapalunok ang huli. Ngunit sa pagbalik ng tingin ng bilyonaryo sa direksyon ni Marian, ang kanyang mga mata ay lumambot. Hanggang sa maging karapat-dapat akong, bulong ni Calvin sa sarili. Ginawa ko siyang miserable sa loob lamang ng 5 taon. Ngayon na handa akong maghintay, maghirap, at patunayan sa kanya na si Calvin Smith ay marunong ding magmahal ng tapat at totoo. Kahit pa mga hulugan to na kailangan ko munang mawala para tuluyan siyang lumaya. Ang init ng araw sa baybayin ng Batangas ay walang patawad. Ngunit ang init ng mga pangyayari sa Aurelia Grand Resort and Commercial Complex site ay mas matindi pa kaysa sa sikat ng araw. Ilang linggo ang lumipas mula ng simula ng konstruksyon at naging maayos ang takbo ng lahat sa ilalim ng mahigpit at maingat na pamamahala ni Engineer Marian de la Vega. Subalit sa mundo ng malalaking negosyo, ang tagumpay ay madalas sinusundan ng mga hindi inaasahang pagsubok. Isang umaga,
Habang abala si Marian sa pag-iinspeksyon sa pundasyon ng main lobby, mabilis na lumapit sa kanya ang pangunahing tagapamahala ng mga materyales, si Engineer Cruz na pawisan at namumutla ang mukha. Engineer De La Vega, may malaking problema po tayo, sigaw nito habang papalapit. Hawak-hawak ang isang ulat mula sa laboratorio. Napakunot ang noo ni Marian, binaba ang kanyang clipboard. Anong problema, Engineer Cruz? Huwag mong sabihing may depekto sa mga ginamit nating volcanic stone. Hindi lang po yon, nanginginig na tugon ng inhenyero. Ang kalahati ng dumating na semento at bakal mula sa ating pangunahing supplier ay hindi pasado sa compressive strength test. Kapag ginamit ang mga ito sa estruktura, posibleng bumigay ang buong gusali, oras na dumaan ng malakas na bagyo. Nanlamig ang buong sistema ni Marian. Ang proyektong ito ay hindi lamang basta trabaho para sa kanya. Ito ang patunay ng kanyang kakayahan, ang pundasyon ng kanyang bagong buhay at kalayaan. Agad niyang kinuha ang dokumento at binasa ang mga numero. Malinaw na may nananadya. Ang mga materyales na ito, may selyo ng isang kilalang supplier na matagal na nating koneksyon ng pamilya Smith. Sinong nag-aproba ng pagbili ng mga materyales na ito nang di dumadaan sa huling pagsusuri? Tanong ni Marian. Ang boses ay mahinahon ngunit may matinding galit. Ang sabi po ng purchasing department, may nagmula na raw direktiba mula sa itaas na nagsasabi na kailangan nating madaliin ang delivery kaya't pinalitan ng supplier ng walang paalam. Nanginginig na sagot ng tagapamahala. Agad na naintindihan ni Marian ang nangyayari. Kahit sinabi ni Calvin na hindi siya mangiistorbo, ang mga anino ng impluwensya ng bilyonaryo tila abot kamay pa rin sa industriyang ito. May gustong sumira sa kanyang reputasyon. May gustong magpalubog sa Mendoza firm upang mapalitan siyang lumuhod at humingi muli ng tulong kay Calvin. Habang nag-iisip kung paano sosolusyonan ang krisis nang di napipinsala ang pangalan ng kumpanya ni Lucas, biglang dumating ang balita na lalo pang nagpabigat sa sitwasyon. Ang mga mamamahayag at lokal na media ay biglang dumagsa sa entrance ng construction site. May dalang mga kamera at nagtatanong tungkol sa umano'y paggamit ng substandard na materyales at proyekto. Engineer De La Vega, totoo ba na ang Aurelia Complex ay gumagamit ng mga peking materyales na maglalagay sa panganib sa mga hinaharap na bisita? Tanong ng isang reporter habang itinututok ang mikropono sa kanya. Ang tensyon sa paligid ay umabot na sa tuktok. Lahat ng mata ng mga manggagawa at mga media nakatutok na kay Marian. Ito na ang sandali ng pagsubok kung siya ay babagsak o tuluyang titindig ng tuwid. Sa kabilang dako ng kalsada sa loob ng itim na tinted SUV, mahigpit na hinahawakan ni Calvin Smith ang manibela hanggang sa pumuti ang kanyang mga knuckles. Habang pinapanood ang kaguluhan sa site, nakita niya ang pagdagsa ng media at ang pagkabahala sa mukha ni Marian. Sir Calvin, mukhang may kumilos para siraan si Mrs. Marian gamit ang koneksyon sa supply chain. Ulat ni Leo na nasa tabi niya. Gusto niya bang mamagitan kami at tinisin ang pangalan niya? Tinignan ni Calvin si Marian sa labas. Nakita niya kung paano huminga ng malalim ang babae. Kung paano nito ay tinindig ang ulo sa kabila ng mga flash ng kamera at hinarap ang media ng may buong katatagan. Sa sandaling yon, alam ni Calvin na hindi na kailangan ni Marian ang kanyang tulong para lumaban, ngunit kailangan nito ang kanyang katanungan. Huwag munang makialam sa media, Leo. Malamig na utos ni Calvin, ngunit ang kanyang mga matay nagliliyab sa determinasyon. Hanapin mo ang taong nagbenta ng mga materyales na iyon at ang executive sa loob ng kumpanya na tumanggap ng suhol mula sa mga kalaban ko. Gusto ko silang makitang nakadapa sa loob ng 24 na oras. Walang po pwedeng manakit kay Marian sa mundong ito maliban sa akin. At hindi ko hahayaan na iba ang sumira sa kanya. Ang mainit na hangin sa baybayin ng Batangas tila lalong uminit habang nakatayo si Marian De La Vega sa harap ng nag-uumapaw ng mga reporter. Ang mga ilaw ng flash ng kamera sunod-sunod na kumikislap at ang mga mikropono ay nakatutok sa kanyang mukha. Sa gitna ng kaguluhan, ang kanyang pangalan at ang reputasyon ng Mendoza Architectural Firm ay nakataya sa isang malaking skandalo na hindi niya ginawa. Engineer De La Vega,
Totoo po ba ang mga kumakalat na dokumento ang nagsasabi na ang ginagamit na bakal at semento sa Aurora Complex ay substandard at posibleng magdulot ng trahedya? Tanong ng isang kilalang reporter mula sa pambansang telebisyon. Ang boses ay matulis at naghahanap ng kontrobersiya. Tumahimik ang buong paligid. Ang mga manggagawa ay natigil na sa kanilang ginagawa, nag-aabang sa nagiging sagot ng kanilang punong arkitekto. Si Marian huminga ng malalim. Alam niya ng isang maling salita ay sapat para tuluyang sirain ang proyektong pinaghirapan niya ng ilang buwan. Ang proyektong nagsilbing patunay ng kanyang kalayaan. Inayos niya ang kanyang hard hat, tinuwit ang kanyang tindig, tiningnan ang lente ng kamera ng walang bahid ng takot. Walang katotohanan ng pambibintang na yon. Kalmado ngunit matatag na wika ni Marian. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong site. Bilang punong arkitekto ng proyektong ito, ang kaligtasan ng mga tao ang pangunahing prioridad ko. Ang mga materyales na dumating ngayong linggo dumaan sa hindi otorisadong proseso na isang taong gustong sumira sa ating pangalan. Ngunit huwag kayong mag-alala, lahat ng apektadong materyales nakahiwalay na at ang bawat estruktura dito ay dadaan sa muling pag-iinspeksyon ng independent testing body. Ang kanyang sagot ay puno ng kumpiyansa at profesionalismo. Ngunit sa kabila ng kanyang katatagan, alam na ni Marian ang oras ay tumatakbo laban sa kanila. Kailangan niyang malaman kung sinong nasa likod ng sabuatang to bago pa man tuluyang ipasara ang pamahalaan ng konstruksyon. Habang abala si Marian sa pagpapalabas ng mga opisyal na dokumento para linisin ang pangalan ng kumpanya, sa isang pribadong silid sa isang mamahaling restaurant sa Maynila, isang lalaki ang pawis na pawis habang nakatingin sa kanyang cellphone. Si Attorney Villafuente, ang legal counsel na lihim binayaran ng isa sa mga karibal na kumpanya sa industriya upang sirain ang reputasyon ng Mendoza firm, ay nag-aabang ng balita. Ngunit ang pinto ng pribadong silid biglang bumukas nang may malakas na lagablab. Hindi pulis ang pumasok. 3 lalaking nakasuot ng itim na suit, may malamig na ekspresyon at matipunong katawan ang pumasok ng walang pasubali. Sa likod nila dahan-dahang naglakad papasok ang nag-iisang bilyonaryo na kinatatakutan ng buong industriya, si Calvin Smith. Napaatras si Attorney Villafuente, ang mukha ay namumutla na parang papel. Calvin Smith, anong ginagawa mo rito? Paano mo ako nakita? Umupo si Calvin sa isang silya ng may malamig na tikas. Hindi siya nagsalita agad. Kinuha niya ang isang baso ng tubig. Dahan-dahang uminom at saka tinitigan ng abogado na parang isang insekto na madali niyang durugin sa kanyang mga daliri. Akala mo ba may tatago mo ang marunuming laro mo sa supply chain ng Aurelia Complex, Villafuente? Malamig na tanong ni Calvin. Ang boses ay parang yelo na hihiwa sa lalamunan ng abogado. Binayaan ka para magpasok ng substandard materials at ibunto ng sisi kay Marian. Ang di mo lang alam ang proyektong sinira mo ay ang nag-iisang bagay na pinaghirapan ng asawa ko? Sir Calvin, nagkakamali kayo. May nag-utos lang sa akin. Nanginginig na depensa ng abogado habang lumulhod sa sahig. Wala akong pakialam kung sino nag-utos sa'yo. Putol ni Calvin habang sinenya sa kanyang mga tauhan na ilabas sa mga dokumento at flash drive na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng korupsyon. Sa loob ng 1 oras, ang pangalan mo kakalat sa buong bansa. Hindi bilang isang abogado, kundi bilang isang kriminal na nakakulong. At ang taong nagbayad sa iyo, sisiguraduhin ko rin. Susunod sa kulungan bago lumubog. Kinabukasan ng mga balita sa telebisyon at pahayagan, biglang nagbago ng tono. Ang skandalo tungkol sa substandard materials ay nabura ng isang mas malaking balita. Ang pagkaaresto ng tiwaling abogado at ng mga taong nasa likod ng paninira sa Aurelia Grand Resort. Nilabas din ng independent testing body ang opisyal na resulta na nagpapatunay na lahat ng ginagamit na materyales sa gusali ay 100% mataas ang kalidad at ligtas. Sa opisina ng Mendoza Firm sa Batangas, si Lucas Mendoza ay napangiti habang binabasa ang mga ulat sa kanyang computer. Hindi ko alam kung sinong naglinis ng kalat na to ng ganon kabilis, Marian, sabi ni Lucas habang nakatingin sa kaibigan. Para bang may isang makapangyarihang kamay ang nagtanggal sa lahat ng hadlang sa daan natin. Si Marian tumingin sa labas ng bintana kung saan tanaw ang malawak na dagat. May kakaibang kutob sa kanyang dibdib.
Naisip niya si Calvin. Bagaman dito nagpapakita sa kanya, alam niya ang ganitong klaseng bilis at kapangyarihan ay tanging ang asawa lamang ang makakagawa. Ngunit sa halip matakot o magalit, isang tahimik na pag-unawa ang bumalot sa kanyang puso. Ang lalaking minsang nagpahirap sa kanya, unti-unti ring nagpapatunay na handa nitong protektahan ang kanyang mundo, kahit pa sa tahimik at malayong paraan. Ang matagumpay na pagkalinis sa pangalan ng Aurelia Grand Resort and Commercial Complex ay nagdala ng mas malalim na kapayapaan sa buong konstruksyon sa Batangas. Ang mga manggagawa ay muling nagbalik sa kanilang mga gawain ng may mas mataas na sigla, habang ang mga mamamahayag na nooy nag-aabang ng pagbagsak ni Marian de la Vega ngayon ay pumupuri na sa kanyang katatagan at kahusayan bilang punong arkitekto. Subalit sa likod ng mga nagtataasang haligi at magagandang disenyo, si Marian ay madalas na mapapatingin sa malayo. Ang kanyang isip ay okupado ng isang tanong na paulit-ulit umiikot sa kanyang ulo. Sino ang nagpakalat ng ebidensya at nagpabagsak kay Atty. Villafuerte sa loob lamang na isang gabi? Sino ang may sapat na kapangyarihan para lang galawin ang buong sistema ng batas at negosyo ng walang kahirap-hirap? Alam mo, Marian, hindi ka ba nagtataka? Tanong ni Lucas habang sabay silang naglalakad sa site at nag-iinspeksyon. Ang bilis ng mga pangyayari, para bang may mga invisible hand na pumoprotekta sa atin mula sa likod? Di sumagot si Marian kaagad. Tiningnan niya ang kulay bughaw na karagatan sa malayo. Alam na alam niya kung kaninong kamay ang nagmamay-ari ng kapangyarihang yon. Si Calvin Smith, ang nag-iisang lalaking may kakayahan na durugin ang mga kalaban sa isang iglap lamang. Ngunit pinili ring manatili sa dilim upang di siya masaktan o matakot. Madaling araw na nang matapos si Marian sa kanyang mga huling pagsusuri sa mga dokumento sa kanyang tinutuluyang simpleng apartment. Si Clara mahimbing nang natutulog sa kabilang kwarto. Dahil sa pagod, nagpa siya si Marian na lumabas sandali sa maliit na beranda upang lumanghap ng sariwang hangin at pawiin ang antok sa kanyang ulo. Ang buwan ay bilog at maliwanag at ang simoy ng hangin banayad na humahaplos sa kanyang balat. Ngunit nang ibaba niya ang kanyang tingin sa tapat ng gusali ng apartment, natigilan siya. Sa madilim na bahagi ng kalsada nakaparada ang pamilyar na itim na SUV. Ang ilaw sa loob nito ay sarado, ngunit kitang-kita niya ang silueta ng isang lalaking nakatayo sa tabi ng pintuan ng kotse. Nakatingin direksyo sa direksyon ng kanyang beranda. Si Calvin, kahit madilim at malayo, alam na alam ni Marian ang tindig na yon. Ang matangkad, seryoso at mapagpataas na bilyonaryo na ngayon nagmistulang isang tahimik na tagapagbantay sa ilalim ng malamig na buwan. Hindi to lumapit, hindi to tumawag. Nanatili lang to sa kinatatayuan nito at parang nagbabantay na walang ibang hangad kundi masigurong ligtas ang babaeng minsan niyang pinabayaan. Naramdaman ni Marian ang isang marahas na kirot sa kanyang dibdib. Ang galit na matagal niyang tinimpi ay parang unti-unting natunaw sa harap ng katahimikan at katapatan ng pagsisisi ng lalaki. Di na napigilan ni Marian ang kanyang sarili. Dahan-dahang pumasok siya sa loob, kinuha ang kanyang jacket at tahimik na bumaba ng hagdan hanggang marating niya ang pintuan sa ibaba ng apartment. Nang marating niyang labas, nakita niyang dahan-dahang lumingon si Calvin. Ang mukha ng bilyonaryo may bakas sa matinding pagod. Ang kanyang buhok medyo magulo at ang mga mata niya ay puno ng halo-halong emosyon. Takot na baka itaboy ulit siya at pag-asa na baka sakaling mapakinggan. "Bakit ka nandito, Calvin?" Basag ni Marian sa katahimikan ng gabi. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit sapat para marinig ng lalaki. Napahinto si Calvin. Ilang segundo siyang hindi nagsalita bago dahan-dahang humakbang papalapit. Ngunit tumigil to ilang metro ang layo. Ginagalang ang distansyang nais ni Marian. "Gusto ko lang siguraduhing ligtas ka," sagot ni Calvin. Ang boses ay basag at mababa. "Alam ko na ayaw mo kong makita. Alam ko nasasaktan kita ng labis pero hindi ko kayang maupo lang sa Maynila habang alam ko na may mga taong gustong manakit sa'yo dito." Tiningnan ni Marian ang lalaking nasa kanyang harapan. Ang bilyonarong minsan may hawak ng buong mundo, ngayon nakatayo sa harap ng isang simpleng apartment. Handang yumuko at magbaba ng dangal para lamang sa isang tao. "Di mo na kailangan gawin to, Calvin," wika ni Marian, habang ang mga luha ay nagbabadyang pumatak mula sa kanyang mga mata. "Kaya ko lang ipagtanggol ang sarili ko. Hindi ko kailangan ng proteksyon ng isang Calvin Smith. Alam ko,
malumanay na sagot ni Calvin habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Alam kong kayang-kaya mo nang mabuhay nang wala ako at yon ang pinakamasakit na parusa para sa akin. Ang malaman ang mundong tinayo ko'y walang espasyo para sa isang tulad ko. Pero Marian, handa akong magbago. Handa akong maghintay kahit gaano katagal. Mapatunayan lang sa iyo na ang lalaking to'y karapat-dapat ding mahalin. Ang mga salitang yon tumagos sa pinakakaluluwa ni Marian. Sa gabing yon, sa ilalim nag-iisang buwan, naramdaman nila na ang yelong bumabalot sa kanilang nakaraan ay tuluyan ng natunaw, nagbibigay daan sa isang katotohanan na kahit kailan hindi nila matatakasan. Ang pag-ibig, gaano man kasakit ang pinagdaanan, ay nananatiling naghahanap ng paraan upang bumalik sa tahanan nito. Ang mga sumunod na linggo sa Batangas ay nagdala ng isang tahimik ngunit makabuluhang pagbabago sa pang-araw-araw na buhay ni Marian de la Vega. Ang proyektong Aurelia Grand Resort and Commercial Complex ay patuloy na umuusad nang walang anumang sagabal. Ang mga gusali ay unti-unti nang tumatayo at ang bawat konkreto at bakal na nilalagay ay sumasalamin sa katatagan ng kanyang sariling pagkatao. Sa kabila ng tagumpay na to, ang imahe ni Calvin Smith na nakatayo sa madilim na kalsada nung gabing yon ay nanatili sa kanyang isipan. Isang paalala na ang nakaraan hindi basta-bastang nabubura ng simpleng galit o limot. Isang hapon, habang abala si Marian sa pag-iinspeksyon sa ikalawang palapag ng pangunahing gusali, dumating si Lucas Mendoza na may dalang isang makapal na sobre. Ang mukha nito may halong pagtataka at seryosong ekspresyon. Marian, may pinaabot ang isa sa mga pangunahing investor ng proyekto kanina sa opisina. Bungad ni Lucas habang inabot ang sobre. Di ko alam kung dapat ba nating kagulat o ikabahala to. Napakunot ang noo ni Marian. Binuksan niya ang sobre at tumambad sa kanya mga dokumento tungkol sa isang malaking grant at karagdagang pondo mula sa isang pribadong investment firm sa Maynila. Isang pondo na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso na direktang nakalaan para sa pagpapaganda ng mga pasilidad ng resort nang di kailangan mangutang o dumaan sa mahabang proseso ng bangko. Ngunit ang mas nakapagtataka, ang nagmamay-ari ng firm na ito walang iba kundi ang Smith Holdings. Calvin, bulong ni Marian sa sarili habang nakatitig sa pirma sa ibaba ng kontrata. Oo, si Calvin Smith, pagsang-ayon ni Lucas. Pero ang nakakagulat, Marian, walang nakasaad na kondisyon na kailangan natin ibigay sa kanya ang kontrol o kahit anong porsyento ng tubo. Para bang nagbigay lang siya ng tulong nang walang hinihinging kapalit? Isang bagay na hindi natin inaasahan mula sa isang bilyonaryong kilala sa pagiging gahaman sa negosyo. Tiningnan ni Marian ang mga papel. Naramdaman ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi ito simpleng alok sa negosyo. Ito'y paraan ng pagpapakita ng lalaki na handa tong sumuporta sa kanyang mga pangarap nang hindi na nangingialam sa kanyang kalayaan. Dahil sa kagustuhan na malaman ng totoo at tapusin ang usaping ito ng malinis, nagpa siya si Marian lumipad pabalik ng Maynila nung sumunod na weekend. Hindi niya sinabi kay Clara o kay Lucas. Sumakay siya sa isang pampublikong bus patungo sa lungsod. Direktang tinungo ang gusali ng Smith Holdings sa gitna ng makasaysayang syudad. Nang pumasok siya sa malaking lobby ng Smith Tower, ang mga empleyado ay nagulat na makita ang asawa ng kanilang CEO. Ang mga bulong-bulungan mabilis kumalat, ngunit hindi pinansin ni Marian ang mga ito. Dumiretso siya sa pribadong elevator na direktang patungo sa penthouse office sa tuktok. Pagbukas ng elevator, sinalubong siya ng tahimik na opisina. Si Leo, ang personal assistant, ay napatayo na makita si Marian. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa gulat. Mrs. Marian, ano pong ginagawa ninyo rito? Di po ba't nasa Batangas kayo? Nanginginig na simula ni Leo. Gusto kong makausap si Calvin. Putol ni Marian. Ang boses ay kalmado ngunit may otoridad. Nasaan siya? Bago pa makasagot si Leo, dahan-dahan bumuka sa malaking pinto ng pribadong opisina sa gilid. Lumitaw si Calvin, suot ang isang simpleng puting polo na may nakatuping manggas at walang korbata. Ang mukha nito ay mas payat kaysa nung huli silang magkita. Ang mga mata ay may bakas na matinding pagpupuyat. Natigilan si Calvin. Ang baso ng kapeng hawak niya halos malaglag mula sa kanyang mga kamay. Di niya inaasahan na ang babaeng mahigpit na umiiwas sa kanya ay kusa ngayong tatayo sa loob ng kanyang opisina. Marian, ang pangalang lumabas sa labi ni Calvin ay parang isang bulong na puno ng di makapaniwalang tuwa at kaba. Sinenyas ni Calvin kay Leo na lumabas at iwan silang dalawa.
Nang masarang pinto ang malaking opisina, binalot ng isang mabigat na katahimikan. Ang dalawa ay magkaharap, pinagmamasdan ang mga pagbabagong naganap sa kanilang mga mukha sa loob ng mga buwan na sila ay nagkahiwalay. Nilapag ni Marian ang sobre na investment fund sa ibabaw ng marmol na lamesa sa harap ni Calvin. "Ano to, Calvin?" tanong ni Marian. Ang kanyang mga mata ay tuwid na nakatutok sa mata ng asawa. "Bakit ka nagbuhos ng milyon-milyong pondo sa proyektong hawak ko nang walang hinihinging kapalit? Gusto mo bang utangin kong loob mo para mapilitan akong bumalik sa'yo?" Tumingin si Calvin sa mga dokumento at pagkatapos dahan-dahang nag-angat ng tingin kay Marian. Walang galit sa kanyang mukha. Ang tanging nakasulat doon ay ang malalim na kapakumbabaan. "Hindi ko ginawa yon para utangin mong loob ko, Marian," sagot ni Calvin. Ang boses ay mahinahon at puno ng katapatan. "Alam ko na ang proyektong yon ang buhay mo ngayon, ang patunay ng iyong dangal at kakayahan. Noong mga panahong siniraan ka ng mga kalaban natin, nakita ko kung paano mo hinarap lahat ng mag-isa. Naisip ko kung di ko kayang ibalik sa iyo ang mga taong kinuha ko, ang tayong magagawa ko lang siguraduhin na walang sino mang hahadlang sa paglipad mo." Napatulala si Marian. Ang mga salitang yon hindi niya inaasahan na maririnig mula sa isang Calvin Smith. Ang bilyonaryong noon ay kilala sa pagiging makasarili at malamig sa lahat ng bagay. "Bakit mo ginagawa to, Calvin?" Basag ni Marian sa katahimikan. Ang mga luha nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. "Bakit ngayon pa na pinili ko ng lumayo? Dahil nung nawala ka, saka ko lang nalaman ang tunay na kahulugan ng pag-ibig?" Pag-amin ni Calvin habang dahan-dahan lumakad papalapit kay Marian. Ngunit nanatili sa sapat na distansya upang dito matakot. "Hindi to pag-angkin, Marian. Hindi to kontrata o kasunduan ng pamilya. Ang pag-ibig pala handang maghintay, handang maghirap at handang magparaya. Mapatunayan lang na karapat-dapat akong tumayo sa tabi mo bilang isang tunay na asawa, hindi bilang isang amo." Sa gitna ng marangyang silid na iyon, sa harap ng lalaking nagbago dahil sa pagsisisi, naramdaman ni Marian na ang huling pader ng kanyang puso ay tuluyan ng bumagsak. Ang digmaan ay tapos na, ang natitira na lang ay ang mahirap ngunit magandang simula ng pagpapatawad at pagbuong muli ng isang pusong minsan ang nadurog ng tadhana. Ang tahimik na opisina sa tuktok ng Smith Tower tila nabalot ng isang kakaibang uri ng kapayapaan matapos ng mga salitang binitiwan ni Calvin. Ang hininga lamang ng dalawa ang maririnig sa maluwag na silid, habang ang liwanag ng araw mula sa malaking salamin sumasalamin sa luha na unti-unting pumapatak sa pisngi ni Marian. Ang mga taon ng kirot, pag-aalinlangan at pag-iisa ay tila nagtipon-tipon sa sandaling yon. Hindi upang saktan siya kundi upang tuluyan ng banlawan ang mga sugat ng nakaraan. Inangat ni Marian ang kanyang mga mata, tumingin ng diretso kay Calvin. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakita niya ang lalaking walang dalang maskara ng kapangyarihan. Isang lalaking handang lumingon sa sarili nitong mga pagkakamali at yumuko, hindi dahil sa takot kundi dahil sa purong pagsisisi at pagmamahal. "Calvin," basag ni Marian sa katahimikan. Ang boses ay mahina, ngunit merong dalang kakaibang bigat ng pagpapatawad. Madaling sabihin na handa kang magbago, madaling mag-alok ng mga pondo para sa proyekto, pero ang pagbuo ng isang pusong nadurog ng ilang taon, hindi nun maibabalik ang isang simpleng pag-amin. Di agad sumagot si Calvin, sa halip, dahan-dahan siyang lumapit kay Marian. Bawat hakbang mabagal at puno ng ingat na parabang natatakot siyang magkamali na galit ang babae. Nang tumigil siya ilang pulgada ang layo, dahan-dahang lumuhod si Calvin sa harap nito sa ibabaw ng mamahaling alpombra ng kanyang opisina. "Alam ko, Marian," wika ni Calvin. Ang boses ay nanginginig ngunit buo ang determinasyon. "Hindi ko hinihinging kalimutan mo agad lahat ng sakit na pinaranas ko. Ang hihilingin ko lang bigyan mo ko ng pagkakataong patunayan ng sarili ko. Araw-araw, hanggang maramdaman mo na ang Calvin Smith na nakatayo ngayon sa harap mo, hindi na kailanman ang lalaking nanakit sa iyo noon." Pagkalipas ng ilang oras ng malalim na pag-uusap at paglilinaw ng mga nakarang sugat, nagpasya si Marian na bumalik sa Batangas. Ngunit sa pagkakataong to, hindi na siya nag-iisa sa kanyang pag-uwi. Si Calvin ay nagboluntaryong sumama sa kanya, hindi bilang isang nag-utos na asawa, kundi bilang isang taong handang makisabay sa simpleng mundo na binuo ni Marian.
Habang bumabiyahe sila, sakay ng simpleng sasakyan pabalik ng probinsya, ang kalangitan ay biglang nagdilim at bumuhos ang isang malakas na ulan. Ang mga patak ng tubig humampas sa mga bintana ng kotse, lumilika na isang tahimik at malalim na kondisyon sa loob. Huminto si Calvin sa isang tabi ng kalsada dahil sa tindi ng lakas ng ulan na halos wala nang makita sa daan. Nanatili silang tahimik sa loob ng sasakyan habang pinapanood ang pagbagsak ng ulan sa labas. "Marian," basag ni Calvin sa katahimikan habang nakatingin sa unahan. Kung sakaling piliin mo na wag na akong patawarin sa huli, tatanggapin ko. Dahil alam kong yun ang nararapat sa mga ginawa ko." Lumingon si Marian kay Calvin. Nakita niya ang sensiridad sa mga mata nito, ang kawalan ng kayabangan na kadalasang kinakabit sa pangalan ng isang bilyonaryo. Dahan-dahan itinaas ni Marian ang kanyang kamay, hinawakan ng nanginginig na palad ni Calvin. "Di mo kailangang dumanas ng habang buhay na parusa, Calvin," mahinang bulong ni Marian. Ang mga labi may bakas ng isang banayad at totoong ngiti. Dahil ang pinakamabigat na parusa sa isang tao ay ang magmahal ng walang natanggap na pag-uyam. At nakita ko na ang iyong pagsisisi. Ngayon, ang kailangan na lang natin patunayan ay kung paano natin bubuuin ang natitirang pahina ng ating kwento. Natigilan si Calvin. Ang mga mata ay nanlaki sa gulat bago mapuno ng labis na tuwa. Hinigpitan ang pagkakahawak sa kamay ni Marian na para bang kung bibitawan niya to, mawawala na naman to sa kanyang paningin. Sa gabing yon, sa gitna ng malakas na ulan, ang dalawang pusong minsang nagyelo sa galit at kalungkutan, tuluyang nagtagpo sa isang pangako ng wagas na pagpapatuloy. Ang simoy ng hangin sa baybayin ng Batangas ay may dalang kakaibang init at sigla ng mga sumunod na araw. Ang mga manggagawa sa Aurelia Grand Resort and Commercial Complex abalang-abala sa pagtatapos ng mga huling detalye ng gusali. Ngunit hindi lamang ang arkitektura ng resort ang unti-unting nabubuo. Maging ang pundasyon ng relasyon ni Marian de la Vega at Calvin Smith ay muling tinayo sa ibabaw ng katapatan, pag-unawa at pagpapatawad. Di nalingid sa kaalaman ni na Clara at Engineer Lucas Mendoza ang pagbabagong nagaganap. Nung una nag-aalinlangan pa si Clara, takot na baka muling masaktan ang kaibigan. Ngunit nang makita nila kung paano binago ni Calvin ang kanyang sarili, kung paano to simpleng sumasama sa site visits, kumakain kasama ng mga ordinaryong manggagawa sa isang simpleng karinderya, at binabantayan si Maria nang di nagpapakita ng pagmamataas, tuluyan na ring lumambot ang mga puso nila. Hindi ko akalain ng isang Calvin Smith ay marunong lang gumamit ng martilyo at magdala ng semento. Natatawang bulong ni Clara habang pinapanood si Calvin na tinutulungan ng mga tauhan sa pag-aayos ng mga kagamitan sa tabi ng beach. Ang pag-ibig kapag tumama sa isang taong tunay na nagsisisi, Clara, kayang baguhin ang maging pinakamatangtaas na tao sa mundo. Nakangiting sagot ni Marian habang nakatayo sa veranda. Hawak ang tasa ng kape habang pinagmamasdan ang lalaking minsan niyang kinamuhian. Ngunit ngayon buong puso ng pinatawad. Isang hapon habang lumulubog ang araw, pinipinta ng kulay kahel at lila ang kalangitan sa ibabaw ng karagatan, lumapit si Calvin kay Marian. Suot pa rin ito ang simpleng puting polo na may bahid ng alikabok mula sa konstruksyon. Inabot niya kay Marian ang isang maliit na blueprint, ngunit hindi ito tungkol sa resort. "Ano to?" Nagtatakang tanong ni Marian habang binubuklat ang papel. "Disenyo ng bahay natin," malambot na sagot ni Calvin habang nakatitig diretso sa mga mata nito. "Hindi to mansyon, Marian. Walang mga gintong palamuti o malalawak na silid ang nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay nag-iisa. Isang simpleng tahanan na malapit dito sa Batangas, may malaking bintana para tanaw mo ang dagat at isang kusina kung saan malaya kang makapagluluto ng walang nagmamadali." Naramdaman ni Marian ang pag-akyat ng init sa kanyang dibdib at ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata, hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa labis na kaligayahan. Naalala niya ang unang taon ng kanilang kasal, ang malamig na kwarto sa mansyon, ang mga dokumento ng diborsyo at ang mga gabi na puno ng luha. Ngunit ngayon, ang mga sugat na iyon ay napalitan na ng isang pangako ng bagong simula. "Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito, Calvin?"
Tanong ni Marian bagaman alam na niya ang sagot. Dahil sa loob ng 5 taon, inakala ko na ang pagiging bilyonaryo at ang pagkakaroon ng kapangyarihan at ng pinakamahalagang tagumpay sa buhay? Pag-amin ni Calvin habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ni Marian. Pero ngayong nalaman ko na ang pinakamalaking tagumpay pala ay ang magising sa umaga, lumingon sa tabi mo at malaman na ikaw ang tahanan ko. Dahan-dahang umiti si Marian at sa unang pagkakataon, sinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Calvin. Ang hangin na amoy alat ay humaplos sa kanilang mga mukha. Habang sa ilalim na nag-iisang buwan na sumisibol sa kalangitan, tinanggap nila ang katotohanan na ang pinakamagandang kwento ng pag-ibig ay hindi yung walang pagsubok, kundi yung handang maghintay, maghirap at magpatawad upang mapatunayan na karapat-dapat siya sa ikalawang pagkakataon. Ang buhangin sa baybayin ng Batangas ay pino at malamig habang hinahaplos to ng mga banayad na alon ng dagat. Ang buong paligid ay tahimik, tanging ang malambot na tunog ng tubig at ang malalayong huni ng mga kuliglig ang sumasabay sa pintig ng mga pusong naghihintay sa rurok ng kanilang tadhana. Walang marangyang entablado, walang mga mamahaling ilaw mula sa mga chandelier at walang mga taong nanonood upang husgahan ang kanilang bawat kilos. Ang tanging naroroon ay ang kalikasan, ang liwanag ng nag-iisang buwan na sumasalamin sa ibabaw ng karagatan at ang 2 taong minsang nadurog ng tadhana, ngunit ngayon ay buong buo, bumabangon upang simulan ang kanilang walang hanggan. Si Marian de la Vega nakatayo sa harap ng baybayin, suot ang isang simpleng puting bestida na sumasayaw sa ihip ng hangin mula sa dagat. Ang kanyang mukha ay payapa, walang bakas ng takot o pangamba na minsay bumalot sa kanyang sistema 5 taon na ang nakararaan. Hawak niya sa kanyang kamay ang huling piraso ng papel, hindi na mga lumang kasulatan ng diborsyo na taon-taon niyang tinatanggihan, kundi isang bagong sulat ng pangako na siya mismong nagsulat. Mula sa maliit na landas patungo sa baybayin, dahan-dahang naglakad si Calvin Smith. Wala na ang nagtatayog at nakakatakot na otoridad na isang malupit at malamig na bilyonaryo. Ang suot niyang puting polo at simpleng pantalon ay malayo na sa mga mamahaling tuksido na kadalasan bumabalot sa kanyang katawan. Ngunit sa kanyang mata ay ang lantad, tapat at walang halong pagod na pagmamahal. Isang ekspresyon na kailanman ay hindi narinig o nakita ng mundo mula sa pinakamakapangyarihang negosyante sa bansa. Huminto si Calvin ilang hakbang mula kay Marian. Para sa kanya, ang bawat hakbang na ito ay simbolo ng kanyang pagbabalik mula sa impyerno na siya mismo ang gumawa, tungo sa paraiso na ipinagkaloob sa kanya na ikalawang pagkakataon. Marian, ang boses ni Calvin ay basag, puno ng panginginig at matinding pagpipigil ng emosyon. Ilang taon akong nagbulag-bulagan sa yaman at kapangyarihan. Iniisip ng bawat bagay sa mundong to kayang bilhin ng pera. Ngunit nung nawala ka sa tabi ko, saka ko napagtanto na ang pinakamalaking kahirapan sa mundo ay ang mabuhay sa isang mundong walang laman ang iyong pangalan, kung hindi ang mga luha na ikaw mismo ang lumikha. Di kaagad sumagot si Marian. Tinitigan niya ang lalaking minsang nagtulak sa kanya sa bingit ng kawalan. Ang lalaki ngayon ay handang talikuran ang kanyang trono at dangal para lamang sa isang sulyap ng kanyang kapatawaran. Dahan-dahan, lumuhod si Calvin sa malamig na buhangin sa harap ni Marian. Walang pag-aalinlangan, walang pagmamataas. Inabot niya ang kamay ni Marian, marahan, naghihintay kung ito ba ay hahawiin o tatanggapin ng buong puso. Di ko na mababago ang nakaraan, Marian. Patuloy ni Calvin habang nakatingin diretso sa mga mata nito. Di ko na maibabalik ang mga luha na pinahid mo ng mag-isa sa loob ng 5 taon na yon. Pero pinapangako ko sa iyo, sa harap ng dagat na ito at sa buwanang saksi ng ating mga sugat, mula sa araw na to ang bawat tibok ng puso ko, ang bawat araw ng buhay ko ay iaalay ko para patunayan na karapat-dapat ako sa pag-ibig mo. Handa akong maghintay, maghirap, maging alipin ang pagmamahal mo habang buhay. Nanginig ang mga labi ni Marian. Ang mga luhang pumatak sa kanyang mga mata, hindi na dahil sa kirot kundi dahil sa labis na paglaya ng isang puso na napagaling na ng panahon at ng wagas na pagsisisi. Dahan-dahan binuhat ni Marian ang mukha ni Calvin upang magtagpo ang kanilang mga paningin.
Isang banayad, matamis at buong pusong ngiti ang sumilip sa kanyang mga labi. Matagal na kitang pinatawad, Calvin, bulong ni Marian. Ang boses ay malinaw, puno ng kapayapaan na umaalingaw-ngaw sa hangin. Hindi dahil madali, kundi dahil napagtanto ko na ang pagpapatawad ang tanging paraan para ako'y tuluyang lumaya. At ang ikalawang pagkakataon, hindi natin kailangan simulan sa mga kontrata o titulo. Simulan ito sa purong pag-ibig. Tumayo si Calvin mula sa buhangin. Agad niyakap si Marian ng mahigpit. Isang yakap na naglalaman ng lahat ng pangungulila, pagsisisi at walang hanggang pangako ng katapatan. Tumugon si Marian sa yakap na to, sinandal ang ulo sa dibdib ng lalaki at dininig ang mabilis ngunit mapayapang tibok ng puso nito. Sa kanilang paligid ang mga alon ng dagat patuloy sa paghampas, parang pumapalakpak sa tagumpay ng dalawang puso na natagpuan muli pagkatapos ng napakahabang bagyo. Si Calvin, ang bilyonaryong natutong lumuhod, magmahal ng tapat at magpakumbaba, at si Marian, ang babaeng bumangon mula sa abo, nagtagumpay sa sariling mga pangarap at nag-angkin ng wagas na kaligayahan. Isang kwento ng pag-ibig na nag-iwan ng marka dahil ang tunay na pag-ibig handang maghintay, handang maghirap at handang baguhin ang buong mundo. Mapatunayan lamang na karapat-dapat siya sa isang ikalawang pagkakataon. At sa ilalim na nag-iisang buwan, sa tahimik na baybayin ng Batangas, tuluyan ang sinara ang pahina ng kanilang nakaraan upang simulan ang pinakamagandang wakas ng kanilang walang hanggang tahanan. Ika-5 taon mula ng gabing yon, sa tahimik na baybayin ng Batangas, ang dating mabuhangin at tila nalimutang bahagi ng baybayin ay isa na ngayon sa pinakamagandang tanawin sa buong bansa. Ang Aurelia Grand Resort and Commercial Complex ay hindi lang naging patunay ng tagumpay ng arkitektura. Ito ay naging simbolo ng isang pag-ibig na nagmula sa abo at lumago sa gitna ng katapatan at pagpapatawad. Ang mga gusali nito patuloy na sinasalubong ang simoy ng hangin mula sa dagat, habang ang mga bulaklak sa paligid namumukadkad ng may buhay. Ngunit higit pa sa Marangyang Resort ang pinakamagandang tanawin sa lugar na yon, matatagpuan ilang hakbang lamang mula sa dalampasigan. Isang simpleng puting bahay ng may malalawak na salamin at beranda kung saan malayang tanaw ang paglubog at pagsikat ng araw. Walang mga gintong palamuti, walang mga tagasilbing naglalakad ng nakayuko. Ang tanging naroroon ay ang tunay na buhay, tahimik na tawanan at ang init ng isang pamilyang binuo ng panahon. Alas 8 ng umaga, ang sikat ng araw ay banayan na pumapasok sa loob ng kwarto kung saan ang mga kortina ay inihahatid ng hangin mula sa dagat. Si Marian de la Vega Smith ay nakatayo sa tapat ng kusina, suot ng isang simpleng apron habang naghahanda ng almusal. Ang kanyang mga mata nagniningning sa ligaya. Walang bakas ng pagod o lungkot na minsay bumalot sa kanya nung mga panahong siya ay nakulong sa ginintoang mansyon sa Maynila. Sa tabi niya ang isang maliit na batang lalaki na may malalaking mata at pilong ngiti. Si Lucas, ang kanilang panganay na anak. Abalang kumukuha ng iwan ng mansanas mula sa mesa habang tumatawa. "Mama, hihintayin ko si Papa sa labas. Ang sabi niya, ihahatid niya ako sa art school mamaya." Sigaw ng bata habang tumatakbo palabas patungo sa beranda habang pinapanood ni Marian ang kanyang anak. Isang pamilyar na braso ang yumakap sa kanyang bewang mula sa likod. Ang amoy ng malinis na damit at malamig na hangin ang nagpakilala sa taong dumating, si Calvin. Suot ang isang simpleng abuhing t-shirt at mahong. Walang bakas ng pagiging isang makapangyarihang bilyonaryo na kinatatakutan sa syudad. Ang kanyang mukha mas malambot ngayon. May mga mumunting kulubot sa tabi ng mga mata tuwing umingiti siya. Mga marka ng mga taon na natutong tumawa ng buong puso. Mukhang mas excited pang anak natin kaysa sa akin na ihatid siya. Mahina at malambing na bulong ni Calvin sa tenga ni Marian habang inilalapag ang isang halik sa kanyang balikat. Humarap si Marian kay Calvin, inayos ang bahagyang magulo nitong buhok at gumiti ng may pagmamahal. "Paano ba naman? Huling beses na nangako kang sasama ka. Kailangan mong i-reschedule ang meeting mo sa Singapore para lang maglayo kayo ng Lego sa sahig." Natawa si Calvin, isang malalim at masayang tawa na kailanman ay hindi narinig noon. "Sabi ko sa'yo, Marian, ang bawat bilyon sa kumpanya walang kwenta kung palalampasin to ng pagkabata ng anak natin. Natuto na ako sa mga pagkakamali ko noon. Hindi ko nahahayaang mawala pang pamilyang to.
Nang hapon ding yon, dumalaw sina Clara at Engineer Lucas Mendoza sakay ng kanilang sasakyan. Di na sila simpleng mga bisita, sila'y naging parte na ng pamilya. Madalas sumasalo sa hapunan ni Marian tuwing katapusan ng linggo. Habang nagkakape ang apat sa ilalim ng lilim ng malalaking puno ng mangga sa hardin. Habang naglalaro sa buhangin ng batang si Lucas, binaba ni Clara ang kanyang tasa at tumingin sa paligid. Hanggang ngayon, tuwing pumupunta ako rito, hindi ko pa rin lubusang maalis sa isip ko ang imahe nating dalawa noon, Marian. Natatawang wika ni Clara. Sinong mag-aakala ng isang Calvin Smith na kilala sa pagiging yelo sa mga board meetings ay magiging tatay na magaling magluto ng pancakes at magtayo ng sandcastle? Napatingin si Calvin kay Marian at sabay silang ngumiti. Ang yelo natutunaw kapag tinatamaan ng tamang init, Clara, sagot ni Calvin habang inabot ang kamay ni Marian at mahigpit tong hinawakan sa ibabaw ng mesa. At si Marian ang nagpakita sa akin kung paano maging tao. Nang lumubog ang araw at ang kalangitan ay napuno ng mga bituin, lumabas si Marian sa veranda hawak ang isang tasa ng tsaa. Tahimik ang buong paligid. Ang mga alon ng dagat patuloy sa kanilang mabagal at payapang paghampas sa dalampasigan. Lumapit si Calvin sa kanyang likuran. Binaba ang isang manipis na jacket sa kanyang balikat upang protektahan siya sa malamig na hangin ng gabi. Sabay silang tumingala sa kalangitan kung saan nag-iisa at nanginginig ang buwan. Ang parehong buwan na sumaksi sa kanilang mga luha noon at ngayon sumasaksi sa kanilang walang hanggang kaligayahan. Anong iniisip mo? Tanong ni Calvin habang nilagay ang kanyang ulo sa tabi ng kay Marian. Iniisip ko lang kung gaano kaganda ang tadhana, sagot ni Marian habang nakatingin sa kawalan. Kung di tayo dumaan sa dilim, di natin malalagpasan ang liwanag na to. Hinigpitan ni Calvin ang pagkakayakap kay Marian. At sa ilalim ng nag-iisang buwan, ibinulong niya ang mga salitang naging gabay nila sa bawat umaga. Isang pag-ibig, isang buhay, at isang tahanan na hindi na natin kailanman bibitawan.